So, ito po, importante po to kasi pinakinggan ko po kanina. Yung kahapon, di ko po gano'n napakinggan kasi maaga ako na high blood eh. Tiniis ko po kanina na makinig kahit mahaba at saka nakaka-high blood. Nakaka-high blood po talaga. Kung pinagtiyagaan nyo mula simula hanggang katapusan, ma-high blood talaga kayo eh. Bago magbirada, saktong-sakto. No? Mag-alas 2 o alas 2 nung in-announce nila yung 54-1, yung botohan. Hindi ko po in-expect na ganun kalaki. Akala ko very close yung laban eh. Akala ko dito yung marami nang bumabaliktad. Ang isang revelasyon sa akin, yung anak ni Grace po. Talagang napakabata, no? Napakabata pero talagang garapal. Ibang klase talaga tong mga kamag-anak ni Fernando po. Nakakahiya naman. Marami pong tagahanga si Fernando po na nadismaya. No? Sila Terry Redon, expected na natin yung mga gagawin nila. Sila Abante. Pero hindi ko ina-expect itong apo ni Fernando po Jr. Grabe. Alam niyo po, sa totoo, tsinaga ko po dahil kumbaga umaasa ako na ayun na nga, mag-eleksyon na etong mga congressman na to, hindi nila isasakripisyo yung magagalit sa kanilang tao. Pero hindi po eh. Dahil nga po, kahit na ano po, eto po kasi, marami po rito yung mga nabigyan ng maleta, di umano, ayon sa 18. Kung halos nabigyan po yan ng maleta, talagang wala po silang ibang way kung hindi i-impeach si BP Sara. Pero hopefully, dito po sa plenaryo, makakuha po tayo ng mga hindi nabigyan ng maleta, yung mga nangupit lang. Kung nabigyan ka kasi ng maleta, wala ka ng ibang way para makaligtas kundi si BP Sara i-impeach mo eh. Kaya po, siguro, ako, ihanda na natin yung sarili natin. Ano man ang mangyari kay BP Sara, talagang ipagpilitan natin na isang Duterte. Plus yung pinili ni BP Sara na Vice President, yun pa rin. Vice President pa rin ng isang Duterte. Kasi yan lang po ang habol natin eh. Wag po tayo na yung kay BP Sara lang tapos ay malulungkot na tayo at hindi na tayo lalaban. Kasi pag hindi tayo lumaban, nagtagumpay na po sila. Nailusot na nila yung mga mali-maleta nila. Okay, bakit po importante to na sinampahan ni BP Sara si Madriaga? Halos lahat po nung usapin ng confidential fund, testimonya ni Madriaga yung ginagamit nila. Doon po ako nagtataka eh. Ibang mga tao to ha, yung nagsampa na reklamo ha. Pareho nilang ginagamit yung testimonya ni Madriaga. Lumabas na ba yung testimonya ni Madriaga? Hindi ko po alam kung nalathala na yung testimonya ni Madriaga. Saan po? Sino po yung nagsuri ng testimonya ni Madriaga? Di po ba ang basic dyan, ang question, malaya ka ba nung ginawa mo yung affidavit? Di ba yun po yung pinakapangunahing tanong? Paano nyo mo po masasabi na malaya po niyang isinagawa yung testimonya niya kung siya ay nakakulong? Literal po na hindi malaya yung tao. Kaya nga po bihira po ginagamit sa korte yung mga testimonya ng mga pwera na lang siguro kung yung bilanggo ay involved dun sa krimen at gusto niya mailigtas, kumbaga siya yung susi, para malaman yung mastermind dun sa krimen. Iba po yung pagkakakulong nito ni Madriaga eh. Kidnapping eh. Lalo na po, wala pong kinalaman kay BP Sara yung kanyang kinakulong eh. Kaya po sa normal na korte, tablado kagad yan, titignan kagad yan ng judge na hindi reliable. Kasi hindi po siya malaya in the first place. Literal po. Literal na nakakulong si Madriaga. O sige, pagbigyan na natin. Alam niyo po, ang maganda po niyan, kasi matagal pa eh. Dito pa lang sa Kongreso, 60 days. 60 days pa nilang bago nila
Susulat pa sila ng committee report. Tapos ibibigay nila sa plenary, mahaba-haba pa po eh. Baka at that time lumabas na po yung perjury, yung hatol sa madali lang naman pong yung kasong perjury, madali lang naman pong pagpasyahan yan eh. Kung gustong pagpasyahan, ibig sabihin yari po lahat ng kanilang ebidensya dahil karamihan ng ebidensya nila tungkol sa mga paggasto sa pera ay galing kay Madriaga, yung involvement ni BP Sara. Kung mapapatunayan po na nagsinungaling yung kanilang main witness, yari na naman yung kanilang impeachment case. Kaya tama po yan. Salute po kay BP Sara na atake naman. Hindi na po ubra yung sagot-sagot lang ngayon kasi na-realize din ni BP Sara na hindi na po simpleng labanan to. Gumagamit na sila ng mga kasinungalingan eh para, 'di ba, si Las Cañas tsaka si Matubato nung pinakikinggan natin how unbelievable talaga yung mga pinagsasabi nila eh. Pero dahil hindi naman kilala ng ICC ang mga yan, tanggap lang ng tanggap. Okay. So, congratulations po BP Sara. Bagamat talo tayo 54-1. Batiin rin pala natin to si Congressman Suntay. Congressman Bong Suntay ang nag-iisang bumoto ng no. Maraming salamat sa pagtatanggol, Congressman Suntay, hanggang sa botohan. Si Rufus Rodriguez hanggang akala mo pabor na kay BP Sara, bigla nung botohan nag-yes pa rin eh. Eto po talaga si Congressman Bong Suntay lang po yung nanatili. Tapos bigla ako nagtaka, bet hindi bumoto si Marcoleta, yung pala hindi pala member ng committee. Ikaw talaga, congressman, no? Ang ganda pa naman ng buhok mo. Sabi ko, bakit hindi bumoto si Congressman Marcoleta? Mukhang pati po yung pamimili ng mga miyembro ng committee na dali tayo, no? Ang galing ng ginawa nila, no? Talagang sa pamimili pa lang ng mga committee members, panay mga anti-Duterte. Anti-Duterte pala yan lahat. Kaya bawi tayo sa plenary, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din yan. Maniwala kayo sa akin, lahat po ng bagay. It's either due to natural causes. Alam nyo na. Yan lang po ang due to natural causes na magdidiwang ang buong bayan. Karaniwan po pag may pinunong kinuha ni Lord ang buong bayan ay nalulungkot, nagluluksa. Mukhang eto po pag nadali ng due to natural causes, talagang magdidiwang po ang buong bayan. Siguro, na lang, hindi na siguro ako manonood uli ng mga ganun kano. Ang sama po talaga ng dating sa akin. Talagang high blood ako sa pakikinig. Hindi ka naman makapagsalita. Paano ka magsasalita doon, di? Correct, kawawa po yan pag nakarating sa Senate yung mga yan. Butatang-butata po kay Marcoleta yan. Senator Judge si Marcoleta, nako, kawawa. Ihandaan nyo na yung nyo. Ihandaan nyo na yung inyong katatagan. Wala, hindi nga nila masagot eh. Pag tinatanong sila, anong basis nyo? Iba naman yung mga binabasa nila Abante. Sa bagay, hindi naman po prosecutor si Abante. Hanggang dyan lang po yan. Hindi po pandayo yan si Abante. Grabe yung apo ni Fernando po, no? Garapal na kagad, ang bata mo pa, boy. Alam mo na. Yung nanay niyan, talagang wala tayong magagawa dyan sa pamilya na yan. Yung legacy yan ng lolo nyo, binaliwala nyo na lang lahat. Okay, congrats kay Kong Bong Suntay, ha. Mabuhay ka, sana dumami pa kayo.